Day 8 of our journey from $100 to consistency. Yes, 2 trades lang ako today. So, paano at saan ako nag-trade? Mark previous daily high and low. Step 2, switch to 15-minute time frame and plot the Darvas box. Yan yung mga key levels ko. And then, nung mag 9 AM na, actually kala ko magbe-breakdown. So, hindi siya nag-breakdown. Nagkaroon ng reaction dito. So, tignan natin sa 1-minute time frame. Then, pakita ko saan ako nag-enter. So, nagkaroon ng reaction. May mga wick. May buyers. And then, yung breakout nito. Yan. Kung tawagin ko, boss. Pero, yung first trade na yun, break even yun. Kasi, bumalik pa siya dito. For my second trade, since alam ko, port pa rin talaga to eh. Antay na lang ako ng another boss. Yan. Ito yung second trade ko. And sabi ko nga, 1:2 lang ako. Na-hit. Nag-materialize naman yung trade idea na. Tapos, yun na. Tinapos ko na dun yung trade ko. Wala nang matigas ulo. Ito idagdag ko na bonus video lang. So, listen ko na to na nagmamaterialize talaga yung setup. Disiplina lang talaga yung kailangan. So, key level, DB50 support. Yan. Nag-bounce siya. So, paano papasukin? Switch to 15-minute. Kaso di ko na trade kasi okay na ako sa one trade eh. So, pwedeng ito. Makakat ka rin pala. Yan. 10 by 5. Sorry, 5. 0.14%. Makakat ka kung ganyan lang yung cut mo. And then, kasi ito yun eh. Yan eh. And, ngayon, kung let's say, nag-double bottom ulit. Tapos, gusto mong i-trade. Ayan, cut ka ulit. Ganun talaga. Yan. So, para kita din dito na hindi siya ganun din talaga kadali. Tapos, minsan suwabe lang, minsan smooth, minsan hindi. So, ito. Pero, ito yun na yung nag-materialize. Yan. So, mga $11 yung talo dito. Kung nag-trace ka ulit ng 5, let's say $20 yung maximum amount na pwede mo ipatalo for that day. So, pasok pa. And then, yung binigay naman niya, bawi naman. Hanggang ngayon, umakyat pa yan. Diba? So, working talaga yung strategy. It's just that minsan, wala lang talagang disiplina. Kaya, ang hirap na hirap mag-trade. Yun lang. Thank you so much. Thank you, Lord.